Tama na! Tama na! Mag-impake ka na! Bumaba ka na! Maestro, Sige na. Gusto mo namang bumaba makasamang pamilya. Ako, payag. Salamat, maestro! Salamat, maestro! Ako'y uwi na! malis ka na. Batang ito, 5 taon na ang nakalipas. Nung nakita ko siya sa baba, di niya maipatong ang stick. 5 taon lang ito. Kahit ako, di ko na siya kayang talunin. Wala siyang lakas, ngunit angkop sa Dragon Strike. 36 na palo. Walang duda, ang aking huling alagad. Umalis ka na. Hanapin mo ang iyong amo. Marisol, Tanya, naghihintay pa ba kayo? Kuya Mateo, malamig. Uminom ka muna ng sabaw bago umalis. Daddy, birthday ko ngayon. Huwag kang magpahuli. Pupuntahan ko para sa iyo ang pinakamagandang regalo. Okay ba? Okay! Di ko akalain na ang pag-alis ay magiging 5 taon. Alagad, biglang naalala ko. Wala kang sandarang sandata. Binibigyan kita ng stick. Kung natalo ka sa laban, huwag mong banggitin ang pangalan ko. Susundin ko ang payo ninyo. Miguel Season, ang araw mo ngayon. Marami kayo, walang hiya! Tapang? Ang tapang ay patayin ka. Tama na! Maya, Mateo. Walang ayos na ngayon. Isang lalaking walang lakas. May stick lang. May tapang pang makialam. May tapang. Hindi marunong lumaban si Bayaw. Ngayon, walang lakas pa siya. Hindi ko siya masasangkot dito. Langya lang siya. Walang kinalaman siya. Paalisin niyo siya. Umalis! Nandito na kayo. Iwan niyo ang buhay niyo. Walang makakatakas. Atake! Walang kinalaman ka dito. Umalis ka na. Patay kayo! Pinayagan ko ba kayo? Bakit? Isang walang lakas, may tapang pang tumulong? Huwag ng maraming salita. Amang, isang palola matumba! Aray! Aray! Di pa pala ako patay. Malas mo, bumangon ka. Bayaw Mateo! Nasaan si Narico? Paano tayo nakatakas? Bigla may mensahe sila, kaya nagmadaling umalis. Kinuha kita palabas. Ganyan lang? Paano pa ba? Tama, sobra silang malupit. Di ko kinaya. Di naman siguro, ikaw ang napapatakbo sa kanila. Forget it. Wala na yan. Bayaw, sumama ka sa akin sa martial arts hall. Masaya si ate at Tanya. Siguradong masaya sila. Halika, sumunod ka na. Bakit kayo nagsisiksikan dito? Ginong Miguel, si Ramon Reyes, batang tagapagbantay, nagpapatuloy kay Senyorita Marisol. Di mo pa alam? Ano? Ano? Manligaw? Ako si Ramon Reyes, nagdadala ng regalo para manligaw kay Senyorita Marisol ng Pamilya Season. Ramon, nach-effort ka.
Wait lang. Kuya Mateo! Buwang buhay pa ang asawa niya. Anong karapatan mong manligaw? Mateo Labanan? Di ka papatay? 5 taon na ang nakalipas. Binugbog mo ako. Di mo akalain na babalik ako. 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi nang ikaw ang nangingibabaw kay Marisol at naging manugang ng Sison, matagal ka ng patay. Mateo Labanan, 5 taon na ang lumipas. Hindi ka lang walang pinagbago, kundi nawala na ang iyong lakas. Kung ako ikaw, mas gugustuhin kong magpakamatay kaysa bumalik dito. Sa 5 taon na yan, di ba ikaw nagluluto lang sa iba? Kung hindi, para saan ang stick? Marisol, nandito na ako. Sa pananaw namin, patay ka na, ngayon. Ang anak ko, ikakasal kay Ginoong Ramon, Mateo Labanan. Kung may dangal ka pa, umalis ka na. Tama! Si Marisol ay pumayag na ngayon ay asawa ko na. Ikaw, walang koneksyon na kayo. Marisol, di ko gusto marinig sila. Gusto ko marinig ka, Marisol. Piliin mo ako. O siya. May pagpipilian pa ba? Isang walang lakas na mangluto, isang batang tagapagbantay, ang bobo alam na ang pipiliin. Marisol siya, isang basura. Ano bang pinag-aawayan? Halika! Si Marisol ay anak ng Sison Martial Arts Hall. Paano kanya pipiliin? Ikaw na walang kwentang tagapagluto. Marisol, ito ba ang iyong pagpili? Ginoong Ramon, may sasabihin lang ako sa kanya. Marisol, ito ang aming simbolo ng pag-ibig. Naalala mo pa? Ang ito? Dala mo pa rin. Alam ko may nararamdaman ka pa. Maliban kung umulan ng niebe ang ilog, ay bumalik. Buwan at araw ay magkasama. Ang jade na ito ay bumalik sa akin. Kung hindi, wala na tayong pag-asa pa. Bakit? Bigyan mo ako ng dahilan. Dahil namatay si Tanya! Ano? 2 taon na ang nakalipas. Araw-araw siyang may lagnat. Palagi akong naghihintay. Gabi-gabi akong naghihintay. Ikaw? Walang kahit anong balita. Ninakaw ni Ramon ang lahat. Ako... 2 taon nang nawala si Tanya. Pinilit kong alisin ka sa aking puso. Bigla ka nalang bumalik. Para akong walang nangyari at maalin ka pa. Bakit naman? Mula ngayon, ako si Marisol ay naghihiwalay sa iyo. Ang liham na ito, kunin mo. Mula ngayon, ikaw at ako at ang season ay tapos na. Maganda. Mula ngayon, ako si Mateo Labanan ay walang kinalaman sa season. Buhat na yon. Walang pakialam ako. Manugang. 3 araw na ang nakalipas, binigyan tayo ng hamong buhay o kamatayan ng Zamora. Para sa pamilya Sison, ang tatak ng pinakamahusay na martial arts hall. Nasugatan si Miguel, ang pamilya Sison na yon. Ikaw lang ang pag-asa.
Don Ernesto, habang nandito ako, ang Zamora hindi makakakuha ng kahit anong pakinabang. Magaling. Palitan ang walang kwentang manugang. Palitan ng mapagkakatiwalaang manugang. Ang negosyong ito, sulit. Maestro, ang bato ng lakas. Nabali. Ano? Maestro, tingnan nyo. Ang bato ng lakas. Kahit ang pinakamataas na mandirigma sa buong lakas, 1 pulgada lang ang marka. Nagkabungguan. Marahil, isang mandirigma na daan lang at ginawa lang. Ang taong ito ay hindi pangkaraniwan, isang dakilang mandirigma. Kung makapakuha ng tulong, ang pamilya Sison ay magkakaroon ng bagong buhay at hindi na matatakot sa hamon ng Zamora. Senyorita, palagi niyo pong binabanggit si Bayaw Mateo. Bakit? Ang hamong buhay ng Zamora ay nayuna. 3 araw, Zamora at Sison, laban ng buhay. Ang manalo, ang pinakamahusay na martial arts hall. Ang matalo, mawawala sa daigdig ng mandirigma. Nasugutan si Miguel. Matanda na si tatay. Walang alagad na makalaban. Ang pamilya Sison na yun, parang karne sa mesa lang. Kung bumalik si Kuya Mateo, dagdag lang siya para mamatay para sa Sison. Si Ramon, baka. Talagang makaligtas sa Sison. Ngunit senyorita, sapat na. Pinantatago ko si Tanya. Ano na ang balita? Wag po kayong mag-alala, ang lugar ay ligtas, hindi makikita ng Zamora. Sinabi mong patay si Tanya. Bakit sa kanyang lumang bahay? May mga nilabang damit at may larawan ko sa mesa. Yun lang naman. Mga gamit ko lang na ayaw ko itapon. Hindi ako naniniwala. May buhay sa kanya kwarto. Kung wala nakatira sa 2 taon, hindi dapat ganon. Marisol, hindi ako bobo. May problema ka ba? Anong problema mo? Sabihin mo sa akin. Pwede ba? Nung ikinasal tayo, sinabi natin, harapin natin, nakalimutan mo. Sa totoo lang, Sison, lumabas at mamatay! Sison, labas at mamatay! Nandito na ang Zamora. Kailangang umalis si Kuya Mateo ngayon din. Ano ang sasabihin mo? Wala. Overthink ka lang. Ang silid yun ay para na ngayon sa anak ni Ramon. Ramon? Anak niya? Pakinggan mo. Hiniwalayan na kita. Ang kasama ko sa hirap at ginhawa, si Ramon. Walang utang ang Sison sa'yo. Huwag ka nang magpakatanga. Hindi ko na gustong makita ka. Ramon na naman. Subukan natin si Ramon. Kung kayang protektahan ng Sison. Bayaw Mateo, bakit ka nandito? Mateo, hindi ba sinabi ko na umalis ka sa likod? Isang walang lakas na alipin lang ang naghahangad ng kamatayan. Wala na bang tao sa Sison Martial Arts Hall? Matagal na ako naghihintay. Ang laki ng entablado. Hindi pa oras. Ikaw na bata ay walang respeto. Regla? Kayo mga Sison, lumabas buhay sa bakuran. Sa kausapan ng regla, hindi huli. Ginoong Zamora! Pinapahiya mo kami! Ngayon ang lalabas sa bakuran ng Sison. Ang lalabas sa bakuran ng Sison ay bangkay o mga Zamora. Itay, sa mga Sison na ito, sapat na ako. Sino ang lumalaban? Victor Zamora, 17 sa Talaan. Sa aming hall, ang pinakamahusay na Miguel, 35th lang. Tsaka sugatan pa siya. 15th sa Talaan siya. Sino ang papatay? Bakit? Kayo, pinakamahusay na hall. Ngayon ay puro salita na lang. Ako! Magaling!
Una pa lang ang round, lumuhod na? Ganito lang ang alagad ng pinakamahusay na martial arts hall? Si Victor ay talagang malakas. Si Kuya ay sa aming martial arts hall, maliban kay Kuya Mateo, ang pinakamataas na mandirigma. Ang palo ni Victor ay tuwid at mabagal ang pagbawi. Walang kakaiba sa kanya. Bayaw, paano mo nalaman? Isar alipin na nagluluto, nagsasalita ng palo. Ang kahoy sa iyong kamay ay panggatong hindi ito palo. Mateo, ito ang ring hindi kusina, hindi lugar para manggulo. Mateo, hindi mo akalain na ang hamong buhay o kamatayan ay katulad ng pagluluto mo? Sapat na! Victor, hindi ka pa nanalo. Ako'y sisirain ng inyong tao. Sumugal ka pa! Ang palo ni Victor ay mabigat. Ang kanyang galaw ay nakadepende sa lakas. Malakas man ang palo, ngunit hindi mabilis. Ang paningin ni Bayaw, kailan naging ganito kahusay? Miguel! Suntukin ang kanang balikat! May lumang sugat doon! Magaling ang paningin. Walang duda, ikaw ay batang tagapagbantay ng Dragon Gate. Sinadyo niyang ipakita ang butas. Si Ramon lang ang tanga na maniniwala. Sumilip! Itago mo ang inggit mo. Anong alam mo, basura? Itay! Ang paa ko! Bayaw, ayos ka lang? Ayos lang. Dati, nagputol ako ng kahoy. Matapos 3 putol, pagod na. Sa ika-4, wala nang lakas. Ang palakol, lagi nitong tinatamaan ng kaliwang paa. Hindi ako nagputol ng kahoy na yon. Bakit wala akong lakas? 3 beses. Kaliwang paa. Ito ang tunay na butas. Paano nalaman ni Bayaw? Hindi ba siya mahina sa martial arts? Patay ka! Sunod lang, huwag matakot. Paluhurin ang kanang balikat. May sugat ang kanang balikat niya. Junyo! Sunog kayo! Okay. Ikalawang kapatid. Anong lumang sugat? Ginawa lang para lokohin kayo. Peke lang na butas. Batang tagapagbantay. Magaling kang tumingin. Hindi posible. Si Junyo talaga walang lakas. Walang lakas. Oh, sumubok ka dito? Sumugod ka. Papatalo ka sa akin. Papatalo ka sa akin. Papatalo ka sa akin. Babo! Ginong Victor! Ginong Victor! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Nasapi ka ng season. Sa araw na ito, ikaw o ako ang mamamatay. Ginong Victor, ako at si Marisol hindi pa kasal. Ikaw. Siya ang manugang ng season. Walang kinalaman ako. Totoo ba? Ginoong Victor, matagal ko nang alam, ang pamilya Zamora ang tunay na pinakamahusay na martial arts hall. Ang season ay mga hangal lang. Ginoong Victor, hayaan mo akong sumunod sa iyo. Ako si Ramon ay maglilingkod sa iyo. Ramon, ang lakas ng loob mong magbaliktad.
Okay, marunong kang magdesisyon. Senyorita Marisol, ang taste mo sa lalaki ay pangit din. Una, naghanap ka ng walang kwentang lalaki. Ngayon, may bagong duwag. Kung sasama ka sa akin at ipagbigay ang iyong sarili, baka maging masaya ako. Baka mapabawasan ko ang iyong hirap. Ginoong Victor, matapos kang magtagumpay, huwag mong kalimutan ang mga kapatid. Okay. Hayop! Ramon! Walang hiya ka! Ramon! Walang hiya ka! Marisol, siya ang pinili mo. Paano? Wala na bang season na lalaban? Ang pinakamahusay na martial arts hall at si Senyorita Marisol ay pag-aari na ng Pamilya Zamora. Mayroon ako! Hindi ka dapat magyabang! Miguel Season, sa iyong pinakamalakas, ikaw ay ika-35 sa talaan. Ako ay ika-15. Ikaw ay sugatan. Sigurado kang lalaban? Wala nang salita. Ipakita ang lakas. Hindi na makayanan ni Kuya. Ang galing mo, Ginong Victor! Sirain ang buto niya! Magaling! Isa pang palo at babagsak ka na para pakainin sa aso. Ikataong palo! Yumuko ka! Matapos 3 palo, wala na akong lakas. Palaging tinatamaan ang kaliwang paa. Hindi pa sumusuko? Ika-4! Ngayon na! Victor! Magaling! Walang kapantay ka, anak ni Ernesto! Walang kapantay ka, anak ni Ernesto! Tama si Bayaw Mateo. Siya ba talaga ang dating walang kwenta? Ang Pamilya Zamora ay natalo. Pwede ka nang umalis. Ikaw! 2 laban sa 1. Hindi patas. Ginoong Zamora, siyang kasiyam sa talaan ng mandirigma. Paano tayo nalaban? Mayabang lang. Walang laman. Bilang matanda, nilalabanan mo ang bata. Hindi ka nahihiya sa daigdig ng mandirig. Daigdig ng mandirigma? Sa daigdig ng mandirigma, ang panalo lang ang nananalo. Ikaw! Patang ito, kayang saluhin ng paloko. Halika! Miguel! Hindi mo man lang saluhin ang palo ko. May tapang ka pang magyabang sa harap ng Zamora? Ernesto Sison, ang inyong pamilya ay hindi karapat-dapat sa karangalan ng pinakamahusay na martial arts hall. Saluhin ang 3 paluko o kaya tanggalin ang karangalan at ibigay sa akin. Itay, ang iyong katawan. Ang karangalan ng Sison, pinaghirapan ng amin ni Nuno. Hindi ko hahayaan masira ito. Dalhin na laking hangin palo. Hindi mo pa hawakan ng maayos ang stick. Paano mo pangalagaan ang pinakamahusay na martial arts hall? Alam ko, noon, hindi ka ganyan magsalita. Magaling ka man magsalita, hindi mo mapipigilan ng paloko. Si Ernesto, 3 palo lang. Ikaw na tagapagluto! Huwag kang magsalita ng masama. Noon, ikaw ang pinakawalang kwenta ngayon. Nagpapanggap ka pa? Kung may tapang ka, lumaban ka para kay maestro. Anong ibig sabihin ng pagsasalita mo?
Itay! Sison, walang makalaban. Makalaban! Itay, anong gagawin natin? Senyorita Marisol, bakit hindi mo balikan ang ex-husband mong tagapagluto? Para may isa pa kayo makalaban. Bagamat isa lang, para lang masaktan. Ginoong Victor, biro lang. Ako si Marisol, ay nagpaalam kay Mateo. Siya isang dayuhan at walang karapatan lumaban para sa season. Season! Mayroon pa ako! Ang laban na ito, ako ang lalaban! Ate, alam mo lang ang pangdepensa. Pupunta ka lang doon para mamatay. Sol, huwag kang umakyat. Hindi lugar ang ring para magpakitang dilas. Ako si Season. Isa akong Season. Ang Season ay nasa ganitong sitwasyon. Hindi ko na kayang manirahan sa takot. Walang tao talagang Season. Pinapalaban pa ang isang babae. Ate! Matapang ka rin, umalukip-kip. Ilabas ang Season Martial Arts Hall. Hayaan kitan mabuhay. Hindi ako susuko kahit mamatay. Okay. Huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Matapang ka, ngunit walang lakas. Sol! Walang duda, Senyorita Marisol. Maganda ang katawan. Puti din ang balat. Ginoong Zamora! Tumigil ka! Bitawan mo ang aking ate! Sa ring na ito, ang pipiliin ay sumuko o mamatay. Hindi siya sumusuko. Hindi siya sumusuko. Hindi titigil ang aking stick. Ikaw, ginagawa mo? Hindi sumunod sa patakaran. Mateo, alam mo ba kung bakit hindi ko kinikilala bilang manugang? Tuwing may ganitong sitwasyon, nakaupo ka lang tinitignan siyang sinasaktan. Hindi mo siya mapoprotektahan. Hindi mo siya mapoprotektahan. Ikaw ay isang walang kwentang tao. Kahit mamatay ang Season, walang pakialam ang isang dayuhan. Marisol, hindi mo ba itong itinapon? Kuya Mateo? Si Tanya buhay! Butika sa silangan. Siya doon. Dala ang Jade para hanapin siya. Dalhin siya. Mas mabilis, mas mabuti. Huwag na makialam sa Season. Miguel, dalhin siya. Bayaw! Alis na! Protektahan si Tanya! Walang kwenta ka dito. Hihintayin lang mamatay. Dalhin na si Tanya. Umalis na kayo. Awas! Walang makakatakas. Hintayin ko tapusin itong babae
tapos tayo na mag-usap. Tanya, Kuya Mateo, pasensya na. Sol! Ate! Magpakabuti kayo. May hawak kang pamukpok at gusto mo akong labanan? Ang akin ay Dragon Staff ng libu-libong lakas sa talaan ng sandata, ika-trimbak sachet ang ranggo, ang natalo ko higit sa 100. Anong ipaglalaban mo? Para sa iyo, sapat na ang pamukpok. Marisol, pag lumaban si Mateo, lalong mapapahamak ang pamilya Sison. Kung may utak ka, magpakumbaba ka na. Makasakaling makalitas ka. Kuya Mateo. Huwag kang mapakatapang baba na sa ring umalis na dito. Ingatan mo hatid kay Tanya, wag siyang matakot. Paano ang Zamora? Pag kayo bumalik, patay na ang Zamora. Batang paslit, mayabang ka! Batang paslit, mayabang ka! Akala mo may swerte ka pa ulit? Patay ka! Ingat, Kuya Mateo! 8! Itay! To, imposible! Di ba si Mateo ay walang lakas at hindi marunong martial arts? Simula bata pa si Mateo ay walang silbi na. Ngayon ay walang lakas. Paano siya may ganitong lakas? Si Mateo, bakit ganito kalakas? Madaling nakita ni Bayaw ang kahinaan ni Victor. Ngayon, isang palo lang kay Ginoong Zamora. Bayaw Mateo ay talagang hindi ordinaryo. Kuya Mateo! Ikaw, sino ka talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, mula ngayon, ako na ang bahala sa pamilya Sison. At kayong lahat, babayaran ninyo ang inyong ginawa. Wait lang. Mateo, inisip mo ang Sison, pero hindi ka nila tinuring na pamilya. Isang liham lang ni Marisol ay pinagalis ka na. Ang buong pamilya Sison ay walang utang na loob. Bakit ka pa nila ay pinagtatanggol? Tama. Mas mabuti, siguro sumama ka sa Zamora. Gagawin kitang bisita. Tayo magsama ang walang utang na loob na Sison ay durugin natin. Paano? Kuya Mateo, hindi kita minamaliit. Mateo, kahit anong gawin namin, si Marisol ay hindi. Nagkasala sa'yo. Bayaw, si Ate Ay, napanggap lang. Siya, hindi lang niya gusto. Magpahama ka. Panggap? Ha! Mateo, ang mga taon na ito. Ngunit ako, si Ramon, araw at gabi, kasama si Marisol sa loob ng taon. Tayong dalawa ay maligaya, mahal na mahal, ang dapat at hindi dapat. Ginawa na namin. Ramon, huwag kang magsalita na walang basihan. Si Ate, walang relasyon sa iyo. Mateo, ang ginagawa ni Marisol na yon ay dahil lang pwede kang protektahan ng Sison. Sa kanyang paningin, ikaw man o ako, ay ginagamit lang niya para protektahan ng Sison. Kuya Mateo, huwag kang maniwala. Hindi totoo. Hindi ko ginawa. Kung totoo ang sinabi niya, at nasa panig ka pa ng Sison, ibig sabihin, ayos lang sa'yo na maging tanga. Mateo, hindi mo man nang mapasunod ang iyong asawa. Kung ako sa'yo, sisirain ko ang Sison. Kuya Mateo! Sapat na. Ang dapat at hindi dapat gawin, ginawa mo na. Sapat na! Ang sulat man o masasakit na salita, naunawaan ko. Hindi mo lang gusto akong madamay, tama ba? Tiwala ka lang. Sapat na. Hindi mo tanggap ang mabuting pakiusap. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita pahalagahan. Ikaw ay natalo na... Ano pa ang gusto mo? Mateo,
Sa tingin mo na natalo mo ako, panalo ka na? Hayaan mong sabihin, ang pamilya Zamora hindi pa tapos ang laban. Pinakamataas sa talaan, si Benigno, ay nangako protektahan kami ng 10 taon. 3 araw na ang nakalipas, sumulat ako para humingi ng tulong. Sa ngayon ay nasa daan na siya. Malapit na siyang dumating. Ano? Si Benigno? Siya ang pinakamataas sa talaan ng mandirigma. Ngayon lang kayo natakot? Mateo, kahit anong itago mo, hindi mo kayang labanan si Benigno. Itay, nagtatanggol si Kuya Mateo sa amin. Paano mo nasabi yan? Benigno, ang pangalang parang pamilyar. Parang pamilyar. Maestro Supremo, tanggapin niyo po akong alagad. Turo niyo po sa akin ang Dragon Strike. Walang talento, hindi bagay. Hayaan niyo po ako manatili, kahit magwalis, mag-igib, o magtrabaho. Maestro, hayaan niyo na siyang manatili. Sig. Mas mababa. Ulit. Maestro! Nagmamano po si Benigno! Siya pala. Okay. Matagal na hindi nagkita. Makikita ko kung gaano siya lumakas. Matagal na hindi nagkita. Gusto ko makita kung anong naging pag-unlad niya. Paano ka naglakas loob? Si Benigno de los Santos yan. Siya ay alagad ng Maestro Supremo. Paano mo? Parang ikaw ang kanyang guro. Alagad ng Maestro Supremo. Isang legendang tao yan. Ikaw na walang lakas. Basura, basura! Deserve mo bang makita si Benigno? Walang lakas. Pero kayo pa rin ang natalo. Ikaw! Baka naman, sobrang galing na ni Bayaw. Baka totoo na nakita niya si Benigno at tinuruan siya nito. Kung ganon, apo ng alagad ng maestro ng mandirigma. Impossible! Si Benigno nitong mga taon, nagsanay sa bundok. Ilang araw lang bumaba. Mahirap makita siya. Parang imposible. Okay lang. Araw-araw niya nililibot ang harapan ko. Ayaw umalis. Nangingibabaw ka na. Walang katotohanan. Marisol, kung ipagpapatuloy mo ang kabaliwan nito, ang buong pamilya Sison mamamatay kay Benigno. Mateo, bago dumating si Benigno, huling pagkakataon na to. Sumapi ka sa pamilya Zamora at lahat ay malilimutan. Kahit si Benigno mismo, hindi niya magawa yan. Matanda ka na, pero malakas ang loob. Walang hiya! Paano mo binabastos si Benigno? Si Benigno ay paborito ng alagad ng Maestro Supremo at tinuruan ng Dragon Strike. Dragon Strike! Siyempre naman, Master Benigno ay dalubhasa sa unang palo ng Dragon Strike. Dragon Strike, isang pambihirang sining. Karaniwang mandirigma kung makakuha ng kaunti ay sadyang mahusay na. Si Benigno natutunan ang unang palo. Madali lang ang Dragon Strike. Ang alagad ng Maestro Supremo, wala lang din naman. Tumigil ka! Paano ka nagawang magsalita ng walang hiya? Yun ay Dragon Strike, 36 na palo. Siya ay alagad ng Maestro Supremo. Walang mangyayari sa pamilya Sison, Tagalupa. Isang aliping lang. Baka hindi mo alam ang Dragon Strike at ang Maestro Supremo, pero nagmamarunong ka. Huwag nang maraming salita. Antayin natin si Benigno. Tingnan natin kung paano kanya pagsisihan ang iyong pagmamayabang. Mateo, ayaw ni Ginong Benigno na pag-usapan ang kanyang martial arts hall. Nilait mo ang kanyang maestro. Patay ka na. Sino ang nagmamarunong dito sa Dragon Strike at nilait ang aking martial arts hall? Pabilis ka namang dumating. Oh, Ginoong Benigno! Sa wakas ay dumating ka! Siya si Mateo. Walang lakas at walang hiya. Hindi lang ikaw, sinabing walang kwenta ang iyong maestro. Walang hiya! Nilait ang aking martial arts hall! Patayin ko siya para ipagtanggol ang aking maestro. Ginoong Benigno, siya ay dating manugang ng Sison, walang koneksyon na sa amin. Huwag sana kayong huwag idamay ang pamilya Sison. Ama, asawa ko si Mateo.
Ano man ang mangyari, tayo ang haharap. Paano siya ang maestro? Ginoong Benigno siya! Patayin niyo na siya para malaman niya. Benigno, ano ang ibig mong sabihin? Maestro. Maestro, bulag po ako. Maraming kasalanan. Parusahan niyo po ako. Tinatawag mo siyang ano? Yinong Benigno, nagkamali ka ng tao. Pinakamataas na mandirigma, ang alagad ay tagapagluto? Kaya pala, ang bato ng lakas ay gawa ni Mateo. Palagi ko siyang maliit na tingin. Di ko akalain. Ang galing ni Bayaw Mateo. Wala na ang lakas ni Kuya Mateo. Di ko alam kung gaano siya naghirap. Impossible! Siya ay tagapagluto lamang. Paano siya maging iyong maestro? Alam ko na. Benigno, natanggap mo pera ng season, kaya ka nagsabi niyan. Walang galang! Maestro, agad ko silang ayusin. Ang mga Zamora na walang utak. Humingi po ako ng tawad. Benigno, nakalimutan mo? Benigno, nakalimutan mo? Pinangako mong protektahan kami ng seltaon. Totoo, 10 taon, ang Zamora, kung hindi nilabag ang aking hangganan, protektahan ko kayo. Ang aking hangganan ay si Maestro. Maestro. Hitay! Pamilya Zamora, mag-ama, pinahirapan ang aking asawa at pamilya. Ang galit na ito, ako mismo ang maghihiganti. Opo, di ba sabi niyo ang tao ay gumugon ng buhay? Para lang makita Dragon Strike 36 na palo ngayon, magpapakabait ako. Para makita niyo ng husto gamit ang estilong ito, sisira ko ang inyong mga ugat. Jin! Dragon ng Ginto! Dakilang mandirigma ng langit! Ang binigay ng maestro, itong pamaloba ay ang alamat na Batang Ginto? Master Shawakash, nakilala mo ako. Kayang magsalita? Itinawag mo ang pangalan ko. Ibig sabihin, nakakontrata na tayo. Ikaw lang, Master, ang makakarinig sa akin. Ang makakarinig sa akin. Okay. Magtulungan tayo ngayon. Punit ang ugat. Ang aking kamay. Paano nangyari? Pinuksa niya ang kanilang kakayahan sa martial arts. Bagaman buhay pa sila, hindi na makakapag-martial arts. Mula ngayon, kung gusto nyo mangapi, salita na lang, gamitin nyo. Dakilang mandirigma! Maharlika, ano ito? May gumamit ng Batang Ginto at ipinakita ang buong Dragon Strike 36 palos na nagpabago sa kalangitan. 100 taon na may nakahawak na ng Batang Ginto parang sa malamig na bayan ng Cordero, galing ang kakaibang pangyayari. Siya ay nasa Cordero ang Batang Ginto lamang, ang may ganong kakaibang pangyayari. Walang pagkakamali. 5 taon na paligsahan ng mandirigma. 1 buwan na lang, kung makukuha ng general siya sa koponan, ang unang ay sa general na Walang alinlangan. Bigyan kung kailangan. Agawin kung kailangan. Dapat siya sa Safra. tipunin ang personal na hook mo. Magyakmay tayo sa Cordero ngayong gabi. Dapat natin makuha siya. Para lumaban para sa general. Ipagbigay alam maganda ng sasakyan. Ako mismo ang pupunta. Kung pumayag siya, siya ang punong mandirigma ng Cordero. Opo. Wait. Ang kakaibang ito. Ang 2 pinuno ay alam din ito. Huwag silang mauna. Utusan ng gobernador. Hanapin siya agad. May kagyat na ulat! May kagyat na ulat! Ano? Lihim na utos ng pinuno? Ang Batang Ginto ay lumitaw. Hanapin ang may-ari, gawing punong mandirigma ng Cordero. Ngunit siya ay nasaan? Saan hahanapin? Gobernador, ang Zamora Martial Arts Hall at Season ay naglaban. Kanina sa Season Martial Arts Hall, may kakaibang pangyayari. Lumitaw ang dakilang mandirigma. Takot ko na siya ay nasa Season Martial Arts Hall.
Okay, agad na dali ng mga tauhan sa season. Opo. Master, gustong ipakita ang tunay kong anyo? Matatakot sila. Huwag na. Manatili kang parang pamalo, okay lang. Magtago. Tigil! Ramon! May utang ka sa akin. Mateo, ako ay naligaw ng landas noon. Noon, tayo ay makalik. Ngunit inatake mo ako. Sinipa ako pababa ng bangin. Pinawalang kapangyarihan at nilapastangan ang asawa ko. Mateo! Hindi! Kuya Mateo! Nagkamali ako! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Hindi mo alam na mali. Alam mo lang ang takot. Ngayon, wala ka na rin kapangyarihan. Ang utang natin ay tapos na. Umalis ka. Umalis na tayo. Hatid natin si anak. Opo. Huwag gumalo! Ba, hukbo ng bayan. Ang ganda nito. Ito na ang sandatang batang ginto ng kapangyarihan. Yung sira-sirang stick, pamluto lang. Sumusunod ako sa utos ng pinuno para hanapin ang may hawak ng batang ginto. Nang kapangyarihan siya ay itatalaga bilang punong mandirigma ng kordero. Kuya Mateo, para ba sa'yo sila? Ako ang gobernador ng malamig na bayan. Maari bang tanungin, ang hawak mong stick ba ay ang tunay na batang ginto ng kapangyarihan? Tama. Magaling! Ha! Mula ngayon, ikaw ang punong mandirigma ng bayan ng kordero. Magrepresenta ng kordero sa paligsahan ng mandirigma. Paligsahan ng mandirigma? Itay, ano po yan? Sa loob ng siglo, ang mga bansa ay lihim na nagpapatupad ng Dragon Vein para maiwasan ang digmaan, nilagdaan ang kasunduan ng mandirigma. Sa laban ng Dragon Vein, mandirigma ay naglalaban. Bawat 3 taon, 4 mandirigma bawat bansa. Ang may mataas na marka, makakakuha ng mas maraming yaman. Ang kordero, patuloy na natalo sa senpaligsahan ng mandirigma. Kaya ang pinuno sa bawat may pag-asa, manalo sa paligsahan ng mandirigma ay pinapahalagahan. Kung maging punong mandirigma, agad kang aakyat sa pinakamataas. Maging pinuno, pinakamakapangyarihan. Binabati ka, Ginoong Zamora! Binabati ka, Ginoong Victor! Salamat, Ginong Ramon. Ngayon, ang aking ama ay punong mandirigma ng paligsahan. Agad kayo lumuhod at pumati! Sigurado ka bang ang sira-sirang palo ng iyong ama ay batang ginto? Natukoy ko na ang kanyang sandata ay batang ginto. May reklamo ka ba? Ginoong Gobernador, anong katangian ng batang ginto? Gobernador, paano ninyo napatunayan na ito ay batang ginto? Gobernador, huwag pansinin. Ang season, kasabwat si Mateo. Sinadya kaming mag-ama. Silang mga traidor. Ang Sison at si Mateo, posibleng mga espiya ng kaaway. Kung hindi, bakit nila sinadya si Gino Zamora at Victor? Sila ang magdadala ng kordero At mananalo para sa atin. Tama! Ginoong Gobernador, tulungan ninyo kami! Arestuhin si Mateo at ang Sison! Hawak! Ho! Arestuhin si Mateo at ang buong Sison! Lahat sila! Sino ang may lakas ng loob? Mateo, magaling ka man sa martial arts, pero wag mong labanan ng gobyerno. Ginoong Gobernador Ang, pangyayaring ito ay gawa ng pamilya Zamora na gustong agawin ng aming dojo. Ang Sison ay nagtatanggol lamang. Pakiimbestigahan po. Fana! Atake!
Alam kong sumunod lang kayo. Hindi ko kayo papatayin. Ngunit, kung may isa sa inyo ang magtangka ulit, puputulin ko ang inyong mga kamay. Ang yabang mo! Gustong ikulong kayong ngayon. Patayin na lang! Ngayon, patayin na lang! Ginoong Gobernador, walang tinanong agad na gustong pumatay. Hindi ko alam kung dito ka para imbestigahan o para lang may dahilan pumatay. Ako, hindi na magpapaligoy-ligoy. May hawak siyang batang ginto at pinili ng Maharlika bilang punong mandirigma. Ang mandirigma ay sandata ng bayan. Walang kinikilalang batas. Ang lumaban sa mandirigma, otomatik na kamatayan. Ang may hawak ng batang ginto ay ang punong mandirigma? Siyempre! May sasabihin ka pa ba? Ngunit ang batang ginto, Ang palo mo lang, ituturi mong batang ginto? Grabe ang tawa. Wala pakiramdam! Tagapaglingkod! Mateo Labanan, nagsagawa ka ng pagpatay sa isang mandirigma. Ang buong season ay nagtatago ng kriminal. Season Martial Arts Hall, permanenteng ipasasara. Ang karangalan ng season, agad na alisin. Ginoong Gobernador, walang kasalanan kami. Walang season na nagpatay ng mandirigma. Bitayin siya! Tigil! Ang pamilya Zamora ay nilalait at nilalabag kami. Hindi mo man lang sinuri. Walang kwenta kang gobernador. Walang hiya! Patayin kita ng aking kamay! Gamit lang ang palo mo. Pipigilan mo ako. Gusto kitang ipakita kung ano ang tunay na batang ginto ng kapangyarihan. ang sandatang sagradong lapakita. Ginoong Mateo, walang akong pakialam. Naloko ako ng Zamora. Patawarin niyo po ako. Masaya pa ba ngayon? Hindi na. Hindi na ang kasalanan ko. Ang kasalanan ko ay ito. Sino ang nagsabi na ipapatay ako dito? Naloko ako ng Zamora! Hindi ko gusto to! Itay, ano mayon? Takbo. Agad niyo huliin ang Zamora! Isasara pa ba? Hindi na. Ginoong Mateo. Ginoong Mateo, meron pa po kayong utos? Umalis kayo. Lahat. Opo. Ipaparusahan ko ang Zamora ng husto. Alice! Hindi ako Zamora! Hindi ako Zamora! Mateo ang pamilya Sison, hindi na sila ngayon. Salamat sa iyo. Nagkamali ako dati. Bayaw Mateo, nagkamali. Ako sa'yo dati, humihingi ako ng paumanhin. Mateo, nagkamali din kami, hindi ka dapat minamaliit. Ako asawa ni Marisol at miyembro ng Sison. Ang nakaraan, huwag na ninyong isipin. Maestro, nakita ko ang paglaban ninyo. May natutunan ako. Gusto ko magpahinga muna. Okay, pumunta ka... Walang hiya! Si Mateo Labanan, nagawang apihin ako. Ginoong, huminahon po. Huminahon? Paano ako makakapahinahon? Si Mateo Labanan, kapag nakaupo na, bilang punong mandirigma, ako ang unang papatayin niya. Ginong, sa halip na maghintay, gawin natin ang plano. Utusan natin kunin ang batang ginto. Dahil ang pinuno ay kinikilala lamang ang batang ginto. Kung sinong sinabi ng Ginong ay siya ang may-ari. Tama ka. Bagamat walang kwenta, ang mag-ama matibay ang pamilya Zamora. Kung makakuha pa siya ng sandata, magpapasalamat siya sa akin. Paano niya ako aapiin? Magpapasalamat sa akin.
hindi magdadalawang isip. Tama po kayo, Ginoong Gobernador. Papasukin ang mag-ama, Zamora. Opo. Gobernador, ako ang nagpasimuno nito. Walang kinalaman si Victor. Patawarin niyo po si Victor. Hindi kayo. Tama! Ang batang ginto ay sa inyo na. Kahit ninakaw o ninakaw, bago dumating ang pinuno, kailangang nasa inyo na. Opo. Tatay! Tanya. Wala ka na, tatay. Miss na miss kita. Miss din kita. Oh, tama. Nagdala ako ng regalo. 5 taon na ang nakalipas. Pinangako ni tatay magdadala ng regalo. Pasensya na, hindi ko natupad. Hindi po kayo sumuway. Hindi po ba kayo nagdala ng regalo? Tatay, inagay mo sa akin, ha? Opo. Maganda. Lumaki na si Tanya. Mula ngayon, ang tatlong nating mag-anak, hindi na maghihiwalay. Kahit gaano kahusay sa martial arts, pag nalason, hindi nagigising. Bigay mo sa akin. Bilisan mo. Walang dapat makahalata. Opo. Wait. Ikaw ay Season. Hindi ka ba magbabaliktad? Kung tinanggap ko ito, ibig sabihin, hindi na ako Season. Bayad, tapos gawin ko. Huwag masyadong maraming salita. Ikatlong kapatid, bakit ka narito? Wala. Tingnan ko kung may pagkain. Wala pang kusinera. Ginawa ko itong lugaw. Gusto mong subukan? Ganon din naman ang sabi mo, so salamat. Kumuha ka na lang. Okay, busy ka. Ako na lang. Marisol, alisan na ako. Kuya Mateo, gising ka na. Halika, subukan mo. Niluto ko lang ito. Salamat, Sol. Marisol, sa mga taon na ito, hindi ako nakauwi. Hindi ko kayo nasamahan. Palagi akong nag-aalala. Ako. Kuya Mateo, anong nangyari? Kuya Mateo, anong nangyari? Anong nangyayari sa akin? May problema! Nakapalipot ang hukbo ng bayan sa martial arts hall! Ginoong Gobernador,
Bakit po kayo bumalik? May kailangan po ba kayo? Sumusunod ako sa utos para arestuhin ang kriminal. Pamilya Sison, ibigay ninyo si Mateo at ang Batang Ginto ng kapangyarihan para hindi madamay ang inosente. Para hindi madamay ang inosente. Ginoong Gobernador. Kahapon, sinabi ninyo na si Mateo ay punong mandirigma ng kordero. Paano siya naging kriminal? Pagkaiba na ngayon. Sinabi kong mandirigma siya. Mandirigma siya! Ako, sinabi kong kriminal siya. Kriminal siya! Sumunod kayo, ibigay ang tao at baton, mapapalag kayo. Sumunod kayo, isuko si Mateo at ang bato, maaring mabuhay. Gusto nyo lang agawin ang bato ni Bayaw. Anong sinasabi nyo na mabubuting salita? Kung ganoon, isuko na ninyo si Mateo at ang bato! Ang bato ay kay Bayaw. Sa tingin nyo, talagang kayo mananalo kay Bayaw? Batang ito, baka hindi mo alam, ang bayaw mo ay wala ng lakas. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, si Mateo ay wala ng lakas. Kung kayo, isuko si Mateo at ang bato sa amin, baka mabuhay. Kung hindi, na yon ang araw ng kamatayan ng Sison! Gusto nyo ang bato? Tapakan nyo muna ako! Maestro, huwag na kausapin. Ipakita natin na hindi basta-basta ang Sison. Walang utang na loob! Atake! Ate! Bayaw! Ate, ano pa talaga nangyari? Ano nangyari kay Bayaw? Nilason si Bayaw. Na-block ang lakas niya. Hanggang ngayon, hindi pa nagising. Si Ginoong Zamora at Victor kasama ang gobernador! Ang sabi ko ngayon, ito ang katapusan. Kung hindi ninyo ibibigay si Mateo at ang Batang Ginto, hahatulan ko kayo ng pagtaksil sa bayan at ipapatay ang buong Sison. Kung kaya mo, tahakin mo ang buong Sison, matandang lolo! Ang Sison, ganyan lang ang lakas. Ha? Tatanungin ko ulit. Saan siya? Saan ang baton? Itay! Bayaw! Nilasan si Bayaw! Wala na siyang lakas at hindi makapag-isip. Parinigin niyo ba? Ang pinakamalakas ng Sison, si Mateo, ay wala ng lakas! Mga alagad ng Sison, makinig kayo! Ang magbibigay kay Mateo at Batang Ginto, makalaligtas siya! Hindi ninyo makukuha ang Batang Ginto! Ang mga anak ng Sison, walang duwag. Matandang lolo, hindi mo ibibigay ang manugang. Pero ang iyong mga alagad ay baka ayaw sumama sa kamatayan. Ang alagad ng Sison ay may konsensya at hindi sasama sa kasamaan. Sa gayon, ayaw ninyong sumunod. Patayin silang lahat! Patayin silang lahat! Wala kayong utang na loob. Patayin silang lahat. Walang mangyayari. Mga anak ng Sison, hadlangan sila. Opo!
Matigas ang ulo ng bata nito! Sugod ng sabay-sabay! Patayin siya! Hanggat hindi ako patay, walang makakapasok dito! Miguel! Kuya Miguel! Mateo Labanan! Wala ka pa rin lumalabas! Kung hindi ka lumabas, patayin ko ang buong pamilya Season! Kung hindi, patayin ko ang buong pamilya Season! Kuya Mateo, protektahan kita. Itay, Miguel! Sa wakas, may lumabas din! Alam ko kung bakit kayo narito. Para sa batang ginto ng kapangyarihan, di ba? Alam mo na, ibigay mo na lang ang batang ginto ng kapangyarihan. Akin na ang batang ginto. Tinago ko na ito. Kahit patayin mo ako, hindi ko ibibigay! Ang pamilya Season ayaw ng mabuting usapan. Ang buong pamilya ninyo, bawat minuto, patayin ko isa. Marisol, tingnan natin, hanggang kailan ka makakapagpigil? Marisol, tingnan natin, hanggang kailan ka makakapagpigil? Walang hiya ka. Marisol, ang mga ito ay iyong pamilya, kapatid at kaibigan. Sigurado ka bang para kay Mateo, titignan mo silang mamatay para sa'yo? Ate, huwag kami intindihin. Mga masamang tao lang sila. Kung makukuha nila ang batang ginto para sa Season at sa mga tao, walang mabuting mangyayari. Ikaw! Patayin sila! Tigo! Bahali ka! Gobernador ng malamig na bayan. Nandito po! Pinapunta kita, makipagkita sa may batang ginto. Bakit ka nagpapapatayan dito? Mahalika! Ako po si Marisol Season. May reklamo po ako. Tumayo kayo. Salamat, Maharlika. Maharlika, ang may-ari ng batang ginto ay si Mateo Labanan, ang aking asawa. Ngunit ang gobernador at ang Zamora nangarap sa sandata patayin siya. Agawin ang batang ginto, Maharlika. Pakisagot po? Ikaw! Maharlika, pakisama. Ang batang ginto ay sa pamilya Zamora. Ninakaw ito ni Mateo. Ako ay nagtatanggol lamang sa pamilya Zamora. Maharlika, pakisama. Si Mateo ay kasabwat ng Season, agawin ng aking batang ginto. Walang makapagsalita para sa akin. Magkakaiba ang inyong salaysay. Mayroon bang testigo o ebidensya? Mahalika, ako po ay magpapatotoo para sa gobernador. Kilala mo? Ako po ay ikatlong alagad ng Season. Ngunit hindi ko matanggap ang pang-api at pang-agaw ng sandata ng Season. Ako po ay magpapatotoo. Ako po ay magpapatotoo. Ako po ay magpapatotoo. Ang batang ginto ay sa pamilya Zamora. Ang batang ginto ng kapangyarihan ay pag-aari ng pamilya Zamora. Walang katotohanan! Ikatlong kapatid! Nagbaliktad ka sa Season! Kapatid, bakit? Alam ko na! Kayong dalawa ang naglagay ng lason! Sumunod!
Saan ang batang ginto? Ilabas mo! Opo, ilalabas ko po. Ano ang nangyayari? Maharlika, itong batang ginto, Ilagay mo na. Poe. Ang batang ginto ay sandatang makapangyarihan. Tutulong sa kordero sa paligsahan ng mandirigma na manalo. Lalo na mahalaga, may naisip akong paraan para patunayan kung kanino talaga ang batang ginto. Tama po kayo. May sariling pinuno. Sumusunod sa kanya, uri ng pagbabago sa pagwawalis, bagyo, ang mundo'y nagbago. Kung sino ang makapagpatakbo, ay siyang may-ari nito. Sa sinasabi ninyo, inyo ang batang ginto. Kayo mag-ama, ipakita ninyo sa lahat. Kung sumunod sa inyo, inyo na ang batang ginto. Kung may pagkukunyari, pagkakasala sa hari, patayin kayong lahat. Agad kayong lumapit! Ano? Di ba sinabi mo, nasa inyo ang batang ginto? Bakit hindi mo maangat? Batang ginto! Batang ginto! Batang ginto, bumanggon! Maharlika, walang paraan si Ginoong Zamora gamitin ang batang ginto. Kitang-kita, hindi siya ang may-ari nito. Hayaan akong subukan. Batang ginto, lumagi! Batang ginto, lumaki! Lumaki ka, lumaki. Mahalika, huwag mag-alala. Parang hindi magandang araw ngayon. Hindi maganda ang araw ngayon. Sapat na! Sa tingin mo, bobo ako? Ang batang ginto ay hindi sa pamilya Zamora. Maharlika, salamat. Maharlika, kahit na ang batang ginto ay hindi sa Zamora, hindi rin siguradong kay Mateo. Maliban kung si Mateo ay makapagpatakbo ito. Si Mateo ngayon ay walang kwenta. Hindi ako naniniwala na kilala pa siya ng batang ginto. Saan si Mateo? Palabasin siya. Maharlika, si Mateo. Pinatay siya ng gobernador at ng pamilya Zamora. Hanggang ngayon ay walang malay. Kung si Mateo hindi makapagpatunay, hindi ako magpapanig na yon. Hindi ako magpapanig gayon. Maharlika, si Mateo ay isang walang utak na basura. Ang batang ginto ay hindi kay Mateo. Hindi kay Mateo. Maharlika, ang layunin ninyo ay piliin ang mandirigma. Si Mateo ay isang baliw na basura na. Tama, siya ay basura. Paano niya mapapalagay ang batang ginto?
Grabe na ba ang sitwasyon ni Mateo? Paano niya pa makukuha ang batang ginto? Hindi pa siya nagising. Ang batang ginto na hindi makukuha ng Zamora, hindi ninyo makukuha rin. Mateo, kung hindi mo magamit ang batang ginto, ang Season at Zamora ay naglalarawan ng hari. Hindi ko kayo papatawarin. Bakit siya nagising? Maraming tao. Nababaan mo na ba ang batang ginto? Mateo Labanan. Bakit? Gusto mong sumali? Ikaw na malapit ng mamatay. Tatanggapin ka ba ng batang ginto? Subukan natin. Subukan! Kung di mo ito magamit, ikaw ay mapapatay! Ikaw! Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Mateo, ikaw! Maglakas loob kang magmalupit sa harap ng Maharlika. Sino ang malupit? Alam mo mismo. Una, nakipagsabuatan ka at nilason ako. Sa kanyo sinugatan ang Season. Sa pangyayaring ito, kailangan mong ipaliwanag. Hindi totoo. Maharlika, pakinggan po ako. Akala mo ininom ko ang lukaw? Nang ilapit sa bibig ko, alam ko may mali. Pinasadahan ko lang, nilokohan kong nalason para malaman kung sino ang traidor. At tayo ngayon, ano ang pakay ninyo? Leo, lumabas ka! Hindi ako! Hindi ako! Hindi ako! Hindi ako! Ikaw nga ang naglagay ng lason kay Kuya Mateo? Hayop ka, Leo! Bilang ikatlong alagad, itinurig ka namin ng mabuti. Bakit ka nagtaksil sa Season? Pinuno, kung gusto mo akong tulungan ng kordero, ang bagay na ito kailangan ninyong ipaliwanag. Siyempre. Leo, may sasabihin ka ba? Maharlika, patawarin po ako. Siya ang kinuwang gobernador. At ang pamilya Zamora. Sila ang nagutos sa akin. Ako, wala akong magawa, Ginoong Mateo. Maharlika, hindi ko alam ang lahat! Siya ang pamilya Zamora! Nilinlang ako! Siyang may sala! Niloko niya ako! Maharlika, hindi po ako. Si gobernador ang napilit sa amin. Tayong... si gobernador ang napilit! Si gobernador ang napilit! Maharlika, pakinggan niyo po ako! Guardia, pitayin ang lahat ng nandito ngayon. Ilagay sa kulungan at bitayin. Maharlika, patawarin niyo po ako! Maharlika, huwag po! Patawarin niyo po ako! Nasisisi na po ako! Maharlika! Pinoy, patawarin po! Maharlika! Maharlika, patawarin po ako! Maharlika! Patawarin po! Sa nangyari ngayon, humingi ako ng tawad sa iyo at sa iyong pamilya. Ang alagad Mateo sa Pinuno. Pinuno, sobra na po. Mateo, kailangan ka ng kordero. Ako'y nagmamakaawa na sumali ka sa kuponan ng mandirigma bilang punong mandirigma para sa kordero sa palingsahan. Ay handa ka ba? Ang buhay ko ay simple lang. Masaya lang hanggang huli. Bakit kailangan sumali sa kordero? Malapit na ang palingsahan. Matagal nang natalo ang kordero. Laging hulihan, yaman, nina, palayan ng gamot, ay ninakaw ng ibang bayan. Walang talento ang mga bata, ang mga tao ay naghihirap. Ang bayan ay lumalabnaw. Mateo, kung sasali ka sa koponan, may babalik ang takbo ng laban. Ako at ang mga tao ng kordero ay magpapasalamat sa iyo. Dumating si Pinuno ng Zapra! Dumating si Pinuno ng General!
Mateo Labanan, hindi na ako mapapaligoy-ligoy. Ang mga dating kampiyon ng paligsahan, karamihan ay nasa bayan ng Zafra. Kung pupunta ka sa Zafra, ibibigay ko ang pinakamahusay na kagamitan at pinakamalakas na katrabaho. Mag-focus ka lang sa laban, walang alalahanin. Anong sibi ng kagamitan at katrabaho? Mateo, ang gusto mo? Ibibigay ko. Perang babae, sikreto. Kung pumayag ka, sumali sa general. Uutusan ko, buksan ang bodega. Pumili ka. Grabe naman ito. 3 pinuno nagkumpetensya para sa isang tao. Isa lang siya sa mundo. Ang galing ni Kuya Mateo. Teritoryo ng kordero ito. Mamamayan din ng kordero si Mateo. Kayo dalawa, hindi ba kayo nagmamadali? Ang ibon ay pumipili ng sanga. Narinig ko. Ang gobernador ng kordero ay naghahabol kay Mateo. Kung ganoon, ano pang dahilan niya na manatili? Mateo Labanan, ang may-ari ng Batang Ginto ng kapangyarihan. Sino ang hindi gusto makuha siya? Magpakatotoo tayo. Mateo, ano man ang offer nila, ang hinihingi mo, bibigyan kita ng triple. Paano? Kuya Mateo, ano man ang iyong desisyon, susuportahan kita. Bayo Mateo, susuportahan din kita. Ang mga alok ng 3 pinuno ay napakaganda. Ngunit, ang akin, si Mateo. Hindi ako ang tipo na sumusunod sa mataas na alok. Ano yung iniini? Magbigay ka lang, di na kailangan. Sasali ako sa koponan ng kordero. Hindi ka na mag-iisip pa. Hindi na kailangan. Ako ay taga-kordero, kaya dapat sumali sa koponan ng kordero. So yung desisyon, igagalang ko ito. Kung ganoon, sa paligsahan na lang tayo magkita. Paligsahan ng mandirigma. 1 buwan na lang, walang oras na mawala. Dinala ko na ang mga kandidato. Sa 1 buwan, manatili kayo sa Season Martial Arts Hall at ituturo ni Mateo para maging handa sa laban. Si Princess Luningning, si Jose Abad. Mula ngayon, si Mateo ang inyong kapitan. Sundin ninyo ang kanyang utos. Opo, Kapitan Mateo. Opo. Luningning anak man ni Hari, hindi siya bulaklak ang kanyang lakas. Ituro mo ang lahat, walang pag-iingat sa kanyang katayuan. Opo. Ano naman? Umalis na ako. Sana. 1 buwan sa paligsahan, bagong kayo. Bagaman sinabi ni Hari, ako ay prinsesa. Hindi dahil sa utos ni Hari, ay susunod ako sa iyo. Sana ang galing ni Kapitan Mateo ay mapapatunayan sa amin. Sana ang galing ni Kapitan Mateo ay mapapatunayan sa amin. Paano ko kayo dalawa mapapatunayan? Sabi ng pinuno, ang stick na hawak mo ay Batang Ginto. Overrated lang. Isang sira-sirang stick lang. Ano ang kakaiba? Tapos ka na? Kung tapos na, umalis na kayo at magpahinga. Buong mag-iensayo? Turuan kami? Kahit ikaw? Wala akong oras para sa inyo. Kung hindi kayo naniniwala, hanapin niyo ako bukas sa Dulaang Mandirigma. Kung kayo man ang manalo, kahit anong paraan nyo, ibibigay ko sa inyo ang posisyon ko. Madaling magsalita. Okay, sinabi mo yan.
Huwag kang maghahanap ng dahilan pag natalo. Huwag mag-alala. Kung natalo, tatanggapin ko. Umalis na. Mayabang! Sa tingin niya, ano kami? Isang manugang lang siya, mayabang pa. Walang alam kung sino ang guru niya. Maswerte lang siya na nakuha ang batang ginto. Gaano man siya kahusay? Gaano man siya kahusay? Hanggang saan? Buong umaga. Titingnan ko kung gaano siya talaga kahusay. Huwag kang masyadong malupit. Magpahinahon ka. Huwag mong takutin ang dalawa. Hindi ka ba natatakot na masaktan ako? Alam na alam kita. Halika na. Ubos na ang isang tipot. Nasaan na siya? Palagi akong hinihintay. Si Mateo Labanan, nagpahintay pa sa akin. Siya pa ang unang nakagawa. Natatakot ba siya? At tumakas na lang? Sabihin mo, natatakot ba si Mateo? Bitawan mo ako. Nasaan si Mateo? Sino? May lakas ka bang saktan si Nena sa harap ko mismo? Mayabang ka naman, Kapitan Mateo. May lakas ka bang paantayin ako? May asawa at anak ako. Hindi tulad ninyo. Walang magawa, kundi magpalamig. Huwag nang maraming salita. Subukan mo na lang. Kung karapat-dapat ka na maging aming punong mandirigma. Umupo ka dito at maghintay. Huwag mag-alala. Sumugod! Walang masyadong oras. Wala akong oras para maghintay. Sugod tayong dalawa. Sino ang iyong binabaliwala? Anong karapatan mong magyabang? Ako si Princess Luningning ng Cordero. Katumbas ng Maestro Supremo ang aking guro. Kayo si Mateo ay isang manugang lamang ng season. Anong karapatan mong baliwalain ako? Sabi ko, sugod kayong dalawa. Mas mabuting sugod kayong dalawa. Baka hindi ko namalayan. Masaktan ko ang prinsesa. Hindi maganda. Pinagsasamantalahan mo ako! Prinsesa, bakit ka pa nakikipag-usap? Patubay na natin siya. Princess, bakit ka pa nakikipag-usap? Patumbayin muna natin siya. Paano nangyari to? Walang lapas ang pulso. Subukan mo ako. Walang balanse. Sa laban na yon, mas magaling ka sa akin. Ako, si Luningning, sumusuko. Sumuko si Luningning. Sumusuko din ako. Kapitan! Tandaan ang sinabi ninyo. Mula ngayon, hindi ka na prinsesa. Ikaw din, hindi na maharlika. Kayo dalawa ay mandirigma. Kami ay iisa. Magpakamatay o manalo. Pinilit ninyong makita ako. Ako, para saan ba talaga? Pinuno, kami mag-ama, handang maglingkod sa inyo. Pinabayaan kayo ni Mateo. Para saan pa kayo?
Pinakuha ko ito sa illegal na pamilihan, ang Pildoras ng matinding lakas. Ang Pildora ay muling bubuo ng ugat persahang lalawak ang chi, ang aming lakas sa maikling panahon, tataas na lisa o kahit 2 antas. Ganun ba talaga ang epekto? Bakit ninyo pa rin ako gustong makipagtulungan? Mapanganib ang Pildora, pero isa itong bagay na mapanganib. Uminom nito, parang libu-libong langgam ang kumagat sa loob. 1% lang ang pag-asa na mabubuhay. Kung walang proteksyon, tiyak kaming mamamatay. Kaya't habang namumulot ang Pildora, kailangan ng bantay ng pinuno. Gusto ninyong tulungan ako. Bigyan ninyo ako ng sapat na dahilan. Maraming nagsasabi na naghahanap kayo ng mandirigma. Si Mateo ay naging punong mandirigma ng kordero. Sa lakas niya ngayon, walang pag-asa ang Zafra na manalo sa paligsahan. Walang galang! Pinuno, huwag po kayong magalit. Kaya nga, kailangan ninyo kami. Kapag kami mag-ama na mumulot ito, siguradong para sa pinuno, mananalo sa paligsahan. Si Mateo ang iyong kalaban at ang aming kaaway. Kung tayo ay magsama, siya ay mamamatay. Mananalo ang Zafra. Walang mawawala. Gusto ninyong makipagtulungan? Unahin ninyong inumin ang Pildora at tingnan kung mabubuhay kayo. Pinuno, huwag mag-alala. Kung may kakaiba, patayin sila. Opo! Nagtagumpay ako. Nagtagumpay din ako. Magaling. Ngayon, kayo ay karapat-dapat makipagtulungan sa akin. Mateo Labanan, maghintay ka na lang! Gagamitin ko ang bagong lakas para patayin si Mateo. Gamitin ang dugo niya sa bantila. Maganda na! Dala ninyo ang galit sa paligsahan ng mandiritma. Inaabangan ko ang magandang balita. Opo! Sa paligsahan ngayon, 3 bansa, 3 mandirigma. Kanina, ang bayan ng General ay natalo ng Zafra. Ngayon, ang Cordero at Zafra maglalaban para sa unang pwesto. Mandirigma ng Zafra, lumabas! Mandirigma ng Cordero, lumabas! Mateo Labanan, natalo na namin ang general. Ngayon, dito mismo sa entablado, tatanggalin ko ang ulo mo. Huwag kayong mayabang. Ipakita natin ang totoo. Huwag kayong magmayabang. Ipakita natin ang totoo. Kung lumuhod ka para magmakaawa,
Huwag mong sisihin na hindi ka namin pinatawad. Huling laban ng Paligsahan Cordero versus Zafra. Wala nang palit! Para saan pa ang pusta? Siyempre, Zafra ang pusta. Zafra nanalo ng 30 taon. Kailangan pa bang sabihin? Oo nga, may balita na may misteryo mandirigma sumapi sa Zafra. Siguradong didurog siya sa paligsahan. Ang Zafra man nanalo na naman. Yaman ng mundo, mapupunta sa Zafra. Cordero, manahimik na lang kayo bilang natalo. Magpakatuta na lang. Hindi rin kami mapapatalo. May balita na, may hinirang na, Mandirigma Supremo. Kapatid sa lugar ninyo, Cordero, anong maganda makikita? Ha? Oo nga, Cordero, natalo ng 30 taon. Balita, ang pinuno ng Cordero ang palasyo ay sira. Walang perang ayusin? Ang Cordero talo ng 30 taon. Maraming sabi, ang palasyo ay sira. Walang pera ayusin. Hindi naman siguro. Ang martial arts ay depende sa galing. Bahang layon, ang Cordero, bahang ngayon lang, may henyo. Si Mateo Labanan ay napakagwapo at napakahusay. Tiwala ako. Ang ibigin niyo ay si Mateo Labanan? Mas nakakatawa pa. Kitang-kita ko kay Mateo. Ang kanyang lakas ay wala. Kayo lang ang mga pata. Tingin lang sa panlabas. Oo, bata. Huwag kang madisip sa kanya. Kitang-kita. Puro porma lang. Paano manalo? Ikaw kasi, huwag nang sayangin ng pera. Oy, Halika! Pakinggan ninyo ako! Pakinggan ninyo ako! Sa Zafra lang manalo! Kung hindi, wala kang maiuwi! Mga bulag. Jose Abad, bigay mo pera mo. Ha? Bilisan. Senyorita Marisol, Ano ang problema? pusta sa Cordero. Walang natira. Pusta lahat sa Cordero. Walang natira. Kuya Mateo. Sa pagtitiwala ninyo, paano ako magdududa sa sarili? Salamat, Marisol. Isama mo na rin ang akin. Hindi kita ipapahamak. Senyorita, saan ka pusta? Lahat. Pusta ako kay Mateo. Baliw na ba ang babaeng to? Baka nahumaling lang sa gwapong lalaki? Senyorita, sigurado ka? Kung maubos ang pera ninyo, hindi kayo magrereklamo, di ba? Tama. Bakit may pusta sa Cordero, sa Mateo? Ha? So what? Pusta ako kay Mateo. Mayaman ng pamilya season. Marka ng season, martial arts hall. Sa lahat ng ari-arian ng season, Ako'y nagpusta. pusta ako kay Mateo na mananalo ang Cordero. Marka ng season, martial arts hall. Sa pamamagitan ng lahat ng ari-arian ng pamilya season, ako'y nagpusta. Pusta ako kay Mateo na mananalo ang Cordero. Tagapamahala, tandaan mo ito? Tandaan mo. Mateo Labanan ng Cordero. Malaking pusta. Pusta ako sa Cordero. Tiwala ako kay Mateo na ipapanalo ang Cordero. Mananalo tayo! May kapitan tayo. Mananalo tayo. Sa lahat ng pusta para sa akin, kailangan kong manalo. Panaginip lang. Sinasabi ko, kayo mod-ama ay natalo na ni Kapitan. Bakit? May lakas ng loob na, harapin ng kapital at ng asar. Binibini, tingnan mo. Malapit na puputulin ko ang paa ng kapitan at ipapaluhod ka sa harap ng lahat. Ikaw. Huling laban ng palitsahan, Cordero versus Zafra. Simula! Matapos na yon, sa mundo, walang Mateo na. Walang pamilya season. Ang presensya niya. Bakit napakalakas? Parang may mali sa kanila. Simula ng laban, walang buhay o kamatayan. Mamamandirigma, may aatras ba?
Nandito ako para manalo. Ang mananalo ngayon ay ang bayan ng Cordero. Kung takot ang Jafra, pwede nang umalis. Maghintay ka, papatayin kita ng mabilis. Naalala niyo ba ang itinuro ko? Opo. Binibini. Patay ka na! Victor! Victor! Patay kayong lahat! Hayop lang kayo. May lakas kayong lumaban? Tapos na! Ang lahat ng aking nakapustana! Alam ko na, mananalo si Kuya Mateo. Nena, kuha ang pera. Victor at Ginoong Zamora, namatay sa laban. Panalo ang Cordero! Panalo! Panalo ang Cordero! Panalo si Kuya Mateo! Ilang dekada na! Sa wakas, nanalo ang Cordero! Ang Cordero ay nanalo ng 3,500,000 ektarya ng taniman, 27 aklat ng mga sikreto ng martial arts, Noong una, hindi ko alam kung para saan ako nabubuhay. Ngayon alam ko na. Para sa inyo,